Top usapan ngayon ng mga fans ang nasabi nga pong negotiation between Department of Tourism and SB19. Hindi naman lingid sa marami at ito'y na-update natin na mismong ang Department of Tourism ang nagsabi na sila nga po ay nasa pag-uusap stage ng Mahalima. Anyway, ilang araw na po ang nakakalipas, wala pa rin pong nagiging sagot or tugon kung payag ba ang SB19 na makasama ang isang girl group sa pagiging ambassador ng Department of Tourism. Well, sa naging post po ng isang fan, narito po ang kanyang naging sinabi. Buti na lang hindi tinanggap, baka 10 years ang madugong bakbakan sa mundo ng mga Planet Ipis. Wala pang opisyal na nagiging pahayag ang SB19 about dito at ang Department of Tourism kung hindi nga ba nila tinanggap ang nasabing offer. Pero may reason naman kung bakit hindi nila kailangang tanggapin pa ang nasabing offer na nga na ito ng Department of Tourism. Ito'y dahil ang SB19 ay isa na rin namang ambassador ng National Commission for Culture and Arts. NCCA names SB19 as New Youth and Centro Rizal Ambassador. The National Commission for Culture and the Arts, led by its chairman Arsenio Nick J. Lesaso, OIC Executive Director Marichuji Telano, and OIC Deputy Executive Director Bernan Joseph R. Corpus, welcomed SB19 as its new Youth and Centro Rizal Ambassador. SB19 was chosen to be the NCCA Youth Ambassadors and face of Centro Rizal not only because of their growth, fan base, and influence in the local and international scene. So marahil isa itong reason kung bakit hindi na rin tinanggap kung totoo man nga po ang balita na ito or post na ito ng isang fan ng SB19 ang offer sa kanila ng Department of Tourism. Dahil po ang SB19 ay mayroon na nga pong papel na ginagampanan bilang youth and ambassador ng National Commission for Culture and Arts or the NCCA. Pero syempre, atin pong ibahagi ang say ng mga fans. The best decision ever, peace of mind and focus sa artistry nila, hindi magagamit sa madumi ang Mahalima. Say naman ng isa, sure na ba hindi tinanggap, mas maganda kasi kung wag na. Sagot naman ng isa, di ko alam Caps, nababasa ko lang din sa mga post eh. Well, see, tignan na lang natin. Sana nga hindi. Well, narito pa ang naging komento ng isa pang netizen. Aniya, it was mentioned in TV Patrol today, July 5, 2026, in Filipino, na ang DOT ay naisang SB19 at si Alex Yala na maging tourism ambassador. So it is suffice to say that SB19 has not really accepted the offer of DOT. This decision of SB19 is a good one for their career. Congratulations. Ibinahagi naman ng isang fan ang screenshot na ito at sinabing yes, ayaw nila tanggapin kahit andun sila. So, may possibility na kaya nagpunta ang SB19 doon is for respect dahil sila po ay isa sa napipinto at pinili. So bilang paggalang po ay nagpunta ang SB19 doon. The fact na nagtatagal ang usapin, ibig sabihin ay patuloy na sinusuyo ng Department of Tourism ang SB19 pero syempre nandoon ang pagtanggi na siguro. Wala pa naman kumpirmasyon pero ilang araw na nga po na palaging ganun ang sinasabi. So, ibig sabihin, nandun pa rin ang panliligaw, pero siguro ito po ay i-decline ng SB19 dahil sabi nga natin, sila po ay youth ambassador na po ng isang napakahalaga at napaka-importante ding papel at meron departamento sa ating bansa. Actually, kung iti-take down or hindi man tanggapin ng SB19 ang offer na ito ng Department of Tourism, may ilang bagay kasi na pwedeng nakadepende sa kanilang magiging desisyon na ito. Sa praktika, nakadepende ito sa ilang bagay. Kung nais ng SB19 na suportahan ang advokasya ng DOT, kung tugma ito sa kanilang schedule at mga kasalukuyang commitment, kung walang conflict sa mga umiiral nilang kontrato o endorsement, kung magkasundo ang magkabilang panig sa mga termino ng pagiging ambassador. Sa katunayan, magkaiba ang mandato ng NCCA at DOT.
ang NCCA ay nakatuon sa sining, kultura at pamana. Ang SB19 ay itinalagang Youth at Centro Rizal Ambassadors dahil sa kanilang ambag sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Ang DOT naman ay nakatuon sa pagpapalaganap ng turismo ng Pilipinas. Kung ialok ng DOT ang pagiging turismo or tourism ambassador sa SB19, maaari nila itong tanggapin o tanggihan. Walang tuntunin na nagsasabing dahil ambassador sila ng NCCA ay obligado silang maging ambassador din ng Department of Tourism. Sa kasalukuyan, iniulat na ang Department of Tourism ay kukuha ng 2 P-POP groups bilang tourism ambassadors. Ang opisyal na pagpili ay nakabatay sa desisyon ng DOT at sa pagtanggap ng mga artista na inalok nito. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.